Libo-libong mga bagong nurse ang nanumpa na sa tungkuling kanina. Plano rin kaya nilang mag-ibang bansa. Kaya ng marami nang nauna sa kanila. Ang tumutok kay si Julio Segovia. Formal na nanumpa sa kanilang tungkulin ng mga newly registered nurse. Kasama ang kanilang mga magulang. Walang pagsidla ng kasiyahan ng mga bagong nurse. It feels great. Masyado po kami masaya at nakapasa. Alay raw nila sa mga magulang ang oath-taking ceremony. Hindi kasi matatawaran ng sakripisyo ni nanay at tatay mapagtapos lang sila ng pag-aaral. Hindi ma-describe kung ano yung nararamdaman ng isang magulang. Para akong nabunutan ng tinik at talagang para akong nasa langit. Sa mahigit 94,000 examinees noong nakarang November 2009 nursing licensure exam, mahigit 37,000 lamang ang pinalad na pumasa o katumbas ng 39.43% passing rate. Mas mababa ito kumpara sa passing rates na naitala noong mga nakalipas na taon. Gayunman, kaya na raw makipagsabayan ang Pinoy nurse sa ibang bansa. We have benchmarks with other nursing education programs abroad and even with their standards of nursing. However, there is much area that needs improvement. Pinarangalan kanina ang 10 nursing board examinees na nanguna sa exam. Gayon din ang mga eskwelahang may pinakamataas na passing rate. Si Clary Morales Bontol ng Iligan Medical Center College ang nagtap sa 2009 nursing licensure exam. Dito lang po sa Pilipinas, sir. Mahirap pong mag-abroad as of now. Ganito rin ang sagot ng karamihan sa kanila. I would like to serve our country muna bago yung ibang bansa. For now, dito muna sa Philippines for experience. Kung dito sila sa Pinas magtatrabaho, payo ng grupong ang NARS, huwag pumayag sa sistema ng volunteerism. Hospitals cannot survive without a nurse. So if there will be no nurse who will succumb to this very exploitative practice, then these hospitals will be forced to open positions for you. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Napuno ng glitz and glamour ang red carpet ng 82nd Academy Awards. Ang mga nagwagi ng Oscars, kilalanin sa Chikang Hatid ni Nelson Canlas. Dressed in their best ang celebrities na dumalo sa 82nd Academy Awards ceremony sa Kodak Theater sa LA. Blue and silver ang nanaig sa tema ng mga kasuotan. Gaya ng suot ng supporting actress nominee na si Monique, aktres na si Maggie Gyllenhaal, Best Director nominee Catherine Bigelow at past winner Kate Winslet. Glamorosa naman sa kanilang black gown sina Kristen Stewart at Melanie Griffiths. White naman ang napiling suotin ni na Meryl Streep, Diane Kruger at Jennifer Lopez. At glittering in gold naman ang Best Actress nominee na si Sandra Bullock. Mula sa 10 pelikulang nominado, nanalong Best Picture ang Iraq War drama na The Hurt Locker. 5 pang award ang nakuha ng pelikula kabilang ang Best Director para kay Catherine Bigelow. And I'd just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis in Iraq and Afghanistan and around the world, and may they come home safe. Siya ang kauna-unang babae na nakakuha ng top prize para sa filmmakers. Dinaig niya ang ex-husband na si James Cameron na ilang beses na nanalo sa ibang award-giving bodies para sa obra niyang Avatar. First-time Oscar winner din ang 4 na nakakuha ng acting awards. Best Supporting Actress si Monique para sa Precious. Best Supporting Actor naman si Christoph Waltz ng Inglourious Basterds. Si Jeff Bridges ng Crazy Heart ang Best Actor at si Sandra Bullock ang Best Actress para sa The Blind Side. If I can take this moment to thank Helga B. For not letting me riding cards with boys till I was 18 because she was right, I would have done what she said I was going to do. To that trailblazer who allowed me to have that and this and this, I thank you so much for this opportunity that I share with these extraordinary women. Bago ito, nakakuha si Sandra ng Worst Actress Award para sa Oscar spoof na The Razzies para sa pelikula niyang All About Steve. Game namang tinanggap ni Sandra ang Worst Actress Trophy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Balik po tayo dito sa Pilipinas. 2 buwan na lang, eleksyon 2010 na, may bagong handog na naman po ang GMA News and Public Affairs sa mga botante. Serye po ito ng tinatawag na advocacy campaign na pinamangatang May Magagawa Tayo. 3 mga advocacy campaign ang inyong matutunghayan simula ngayong araw na ito. Ang layon po ay mabigyan ng inspirasyon ang mga botante para bigyang halaga nila ang boto.
meron kaming ipapakilalang mga significant persons in the past na may nagawa para baguhin yung kasaysayan. Isang halimbawa rito si Pura Villanueva Calao na isa sa mga nagsulong para makaboto ang mga kababaihan noong unang panahon. Ito po mga kapuso, panuorin natin sabay-sabay. Sama-sama po tayo ang aming election advocacy campaign na may magagawa tayo. Ang kababaihan noong unang panahon, hindi nakaboboto tuwing may eleksyon. Ito ang nagtulak kay Pura Villanueva Calao na itatag ang Asosasyon Feminista Ilongga noong 1906. Ipinaglaban niya ang pagkakaroon ng pantay na karapatan, katuwang ang iba pang feminista ng bayan. Hanggang sa wakas ay maging bahagi sila ng isang makasaysayang halalan. Ako si Jonalyn Ablong, isang katutubong Aita. Naging misyon kong turuan ang ibang Aita na sumulat at bumasa. Malaking karangalan o na natuto po ako ng magsulat, magbasa. Malaking halaga po yun sa aking sarili. Nakatutuwa nang makita ko silang bumoto sa unang pagkakataon noong 2004. May nagawa sila noon. May magagawa tayo ngayon. Susunod! Chris Aquino nagsorry kay Rufa Gutierrez. Tanggap naman kaya ni Rufa. Gusto ko humingi ng pasensya sa iyo. At ang live interview sa mga nagwagi sa Binibining Pilipinas. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.